Doon muna po tayo sa hepatitis. Maaring magpakita po tayo direct siguro ng ilang mga picture. Simulan po natin sa ating picture number 1 para po maunawaan ninyo ano ang hepatitis, sino nagkaka-hepatitis, bakit nagkaka-hepatitis, ano ang mga uri ng hepatitis, at kung magka-hepatitis ka, tapos na ba ang iyong atay? Ayan, ito po nakikita po ninyo, no? Dito po, ay baliktad. Dito po sa aking gilid, yung tungkol sa atay na pinasok ng virus na hepatitis. Bakit natin pinag-uusapan ng hepatitis ngayong July, no? Dahil po tumataas ang insidente ng hepatitis sa ating bansa. Binibigyang babala lamang po natin, no? Bakit tumataas ang hepatitis sa ating bansa? Unang-una, mayroon pong tinatawag na hepatitis A. Yan po yung nakukuha natin sa ating mga pagkain na ipinapasok sa ating bibig. Hindi yung pagkain mismo ang may hepatitis, kundi maaaring yung kubyertos na gamit natin. Bakit mataas sa ating bayan ang hepatitis? Naalala ko nung ako estudyante pa lamang. Ngayon, may mga estudyante pa rin ito Naalala niyo po ba pag nagugutom kayo, ang budget nyo kakaunti lang, tusok-tusok ang inyong pinagbabalingan? Yung mga makaapat kayong piraso ng fishball, squid ball, harina lang naman yata yun. Ang nakatutuwa po dito, ngayon, meron ang nakasulat doon sa bote, mabuti na lang si Manong na tindero nilalagay, no double dipping. Kasi nung araw, kinagat mo na, itutusok mo doon sa sausawan, tapos kakagatin uli, tapos tutusok mo uli, yun ang tinatawag na double dipping. Pero I'll be honest with you, minsan nalalaglag doon sa sausawan ano bali? Hindi mo kukunin yung nalaglag doon. Di syempre, yung stick mo, na galing na sa bibig mo, sinusungkit-sungkit mo pa baka makuha mo pa yung nahulog. Alam niyo po ba, kung yung nauna sa inyo ay positive for hepatitis A, pwedeng mailipat yon doon sa nagdo-double dipping o kaya doon sa sumusundot ng panibago. Yan, that's one. Yan para sa estudyante. Doon naman sa mga hindi estudyante, halimbawa yung mga ordinary workers. Alam naman natin, yung mga ordinary workers, siyempre hindi naman kumakain during their lunchtime sa mamahaling mga restaurant. Kakain yan sa karinderya. Inabot ko rin po yun. Estudyante rin ako. Siyempre, meron kami tinatawag na student meal. Mabayad ka ng lingguhan na mura lang, doon kakakain kay Manang, student meal yun Ang problema, sa dami ng kumakain doon, minsan yung kubyertos, hindi nahuhugasan ng tama. Minsan ginaganon lang hindi na nasa sabon. O minsan makikita mo may sabon-sabon pa yung kutsara, no? Yung kanilang baso. Maaaring makuha din natin doon yung ating hepatitis virus. Okay. Ito naman yung pangatlo. Ito yung talagang pinag-iinitan ko lagi. Kasi ako po'y probinsyano from Bicol. So ting ako'y dadalaw doon. Hindi lang siguro ako dahil uwi ng probinsya. Yung mga OFW, mga seafarers, pag uwi ng bayan natin, di ba ang unang sasalubong sa'yo? Pare, painom ka naman dyan. Yan. Siyempre, mga 5, 6 sila. Minsan, ang dami. May tumpukan. Merong bote. May isang bote, pero may isa rin lang baso. Yung baso, pinapaikot yan Ang tawag na tagay-tagay. Paano kung yung nauna doon may positive na Hepa A? Di lahat na po kayo tagay-tagay. Posibleng magkaroon. Ito pa, namumulutan. Maghahain naman si Mrs. No? Ng kung anumang matutusok dyan. Menudo, adobo, etc. Iisa rin ang tinidor. Tutusok, isusubo, iiwanan dyan. Next. Ang Hepa A po ay isang virus. Nakukuha po ito sa kontaminadong pagkain. Anong pagkain? Alam niyo po ba yung hilaw na shells? Yung oyster na gusto natin na hilaw? Yung ating tahong na hindi lutong-luto? Ayan, pwedeng makuha rin po natin ito. Ano nangyayari? Pakita nga natin direct yung picture number 2. Assuming nakakuha ka ng virus na hepatitis A. Agad-agad ba magkakasakit ka? Eto po yan. Ayan. Virus will enter through the mouth. Ayan through the contaminated food and water. Diba? At pagpasok sa ating katawan,
dediretso yan sa ating atay. Pag dumiretso yan sa ating atay, doon na tayo makakaramdam after about a week na ikaw ay na-expose ng mga sintomas nito. Yan. So, iisa-isahin natin. Ano nga ba ang mga sintomas ng may hepatitis A? Simple lang para maunawaan po ninyo. Para kang may trangkaso, pero para kang galing Saudi. Huwag magalit yung mga galing Saudi ha. Okay. Anong ibig sabihin? Para kang may trangkaso, nilalagnat. Ang lagnat mo pwedeng mataas, pwedeng sinat. Pwedeng sobrang taas na yung bata, kukumbulsyonin pa. Okay. Masakit lahat ng iyong kasukasuan, mga joints mo, masasakit yan. Pero hindi sapat para ikaw ihiga sa kama lamang. Yan, okay. Pagkatapos nun, makaari kang magkaroon ng konting ubo, sakit ng ulo, pero bakit nabanggit ko? Para kang galing ng Saudi Arabia. Dilaw. Di ba biro nga sa mga galing ng Saudi, dilawan. Dilaw ang iyong talukap dito sa ilalim ng mata o conjunctiva. Dilaw yung itaas ng iyong dila. Hindi yung ito Yun. Pwedeng dilaw ang iyong kuko at medyo dilaw din ang iyong balat. At pag ihi mo, kulay tsaa. May good news, may bad news. The bad news, pwede kang makahawa sa lahat ng kasama mo doon sa iyong bahay. Kasi pwedeng makuha doon sa kanilang tuwalya, unan, etc. The good news is, pwedeng in a month or 2 months, kung maganda ang iyong pangangatawan, ang iyong resistensya, without medication, pwede kang gumaling. Mali na nga yung noong araw na ginagamit naming gamutan para sa hepatitis A. Alam niyo po ba yung candy na kulay puti na may drawing na kuneho sa balot? Tapos sinasabi ng mga nanay, kainin mo pati balot. Imported yan. Hindi pala yun ang gamot sa hepatitis A. It just so happened na matamis ito at maaaring nakapagbibigay ng dagdag enerhiya sa iyong atay dahil kailangan niya yon during those time. Galing nung nag-marketing nung kuneho na yon. Ano? Naalala ko rin dati, kapag halimbawang ganyan, ginugupo ka, na masakit ang iyong katawan, nilalagnat ka, si nanay, ibibili ka ng biskwit. Yung biskwit na sikat nung araw, yung 3, 'di ba? Tapos 3 piraso sa isang balot. Tapos meron kang katabing soup drink. Yung soft drink na yun, yung kulay niya, kulay kahel. Sabi nung araw, lahat ng sakit, no, kahit ano pa nang iyong karamdaman, yun daw ang pag kinain mo, minerienda mo, gagaling ka kagad. Ewan ko, no? Gumaling din naman ako. Yan ang hepatitis A. So, papaano natin ito maiiwasan? Well, kamukha ng sabi ko. Makukuha natin ninyo sa true transmission. So, dapat putulin yung transmission. Can we go to the next slide? Ipakita nga natin. Baka nandyan yung transmission. So, ang kailangan, ihiwalay ng kubyertos. Di ba? Kailangan malinis ang lugar. Hinuhugasan po ang mga plato at saka kutsara ng mabuti. Yan ang ating paraan para matulungan ang taong may hepatitis A. May bakuna daw. Well, kung may kakayanan tayo na magpabakuna, why not? For hepatitis A muna tayo ha. Pero ang kagandahan nga, maaari tayong gumaling in a month or 2 months time with our own. Ayan, with our own resistensya. Ayan, doon sa mga nanay. Ito, maganda ito. Ang pinababakunahan dito, yung nanay, para hindi niya mailipat doon sa anak. Pero assuming, maliit pa ang inyong mga bata at gusto ninyong makaiwas dahil syempre pumapasok yan sa eskwela. Itong mga batang ito nagsusubuan. Isusubo niya yung kutsara niya tapos susubo yung kutsara dun sa kaklase niya. Ganun naman talaga yung mga bata. Kung gusto po ninyong pabakunahan, ito po, nasa screen ninyo, hepatitis A vaccine. 6 na buwan ang pagitan mula first dose and then second dose. Ang kagandahan doon, protektado na tayo for the long term against hepatitis A. Pero hindi ibig sabihin, babalik po tayo doon sa tagayan, babalik tayo doon sa tusok-tusok na magdo-double dipping. Ingat pa rin. Dahil ang atay natin, bagamat may kakayanan po yan na mag-repair, mag-regenerate, ayaw nating maabuso yan, yung ating atay. So that is our hepatitis A.
Alright? So, tanggalin na po natin yan direct. So, ngayon, meron tayong susunod na talakayan. Yung tinatawag naman na hepatitis B. Kung yung A ay mga 1-2 months, you're okay. Yung hepatitis B, 6 months na, hindi ka pa magaling. Ano ang pagkakaiba ng hepatitis A at saka hepatitis B? Yung B ay pwedeng lumala ang iyong kondisyon. Pwedeng ang iyong atay ay grumabe at masira na ating pag-uusapan sa next discussion. Ang hepatitis B po ay maaaring makuha sa ating body fluids. Mayroon na ba tayong picture dyan? Direct. Ipakita lang natin kung gaano kagrabe ang hepatitis B. Ito yung causes, tingnan nyo. Doon na muna tayo sa mother to child. Assuming si nanay positive ng hepatitis B. Dahil yung dugo niya nananalaytay hanggang doon sa placenta ng bata o placenta niya papunta sa bata, pwedeng paglabas ng anak niya, positive na rin sa hepatitis B. Kuha niyo po ba? Next. Ito mas bibihira pero nakikita pa rin natin, positibo pa rin sa ibang bansa. Yung needle stick injury. Ito yung mga tao na gumagamit ng droga, papasahan nila yung karayom, pwede yon. Pero mas madalas ito, yung needle stick doon sa mga nagtatrabaho sa hospital. Alam nyo, ilang beses na akong natusok niyan eh. Yung matapos kong kunan, kasi ang before medicine, ako po ay medical technologist, matapos kong kunan ng dugo yung pasyente, habang tinatakpan ko yung karayom, dahil nangisay yung pasyente, o kaya nasipa ako, nagalaw niya, yung aming lamesa, natutusok ako. Yan, ang unang tanong ko doon sa pasyente, nagkahepa ka na ba? Yan, maaari po yan. Kaya maganda na rin na yung mga hospital workers, mayroong vaccination. Okay. Sharing of personal items, pwede, no? Halimbawa, nipper. Kayo ay nagpa-pedicure at ang gamit ninyong nipper yung galing doon sa beauty parlor, hindi sarili ninyo. Paano kung yung kinagat ng nipper na yon ay nagdugo doon sa nauna? Pwedeng mailipat sa inyo kung magdurugo rin. So those are some of the things. Okay. Next, blood exposure. Well, bihira naman ito. Kung ikaw ay donor ng dugo, minomonitor na yan at ini-screen kung ikaw may potential virus ng hepatitis B. Kung ikaw naman ay tatanggap ng dugo, testingin din muna yon bago ipasa sa iyo. Ito yung pinakahuli na most common. Ayan. Sexual contact. Patanggal na nga po yan direct para ma-emphasize kong mabuti bakit tumataas ang kaso ngayon ng hepatitis B. Muna, hindi ko naman po sinisino ha. Huwag po kayong magdaramdam sa akin ha. May mga trabaho na sasakay sila ng barko papunta ng ibang bansa. Bago sumakay, ini-screen, negative. Lumayag na. Pagbalik, minsan hindi na ini-screen. Pero nagugulat na lang yung bumalik, positive sa hepatitis B. Pag tinanong ko, saan mo nakuha yan? Syempre, kanya-kanya na ng dahilan. Ang problema, pag nakipagsiping ngayon doon sa daratnan na si Mrs., pwede na siyang mahawa. Sexual contact number 1. Pasyente ko po yan. Sexual contact number 2. Ay, hindi ko rin sinisino ha. May mga trabaho po kasi ngayon na panggabihan, naalala niyo yung sumasagot ng mga telepono. Hello, what's your problem? What's your concern? Welcome to, ganyan-ganyan. Marami na po ngayon ang ganyan trabaho sa atin. Maganda ang kanilang kitaan, no? Mahirap lang ang kondisyon nila dahil karamihan sa kanila, midnight shift, no? Graveyard. Nagiging uso na po sa kanila ngayon yung casual na pakikipagsiping. Minsan kahit hindi nila karelasyon. Hindi natin alam na baka mamaya positibo yung casual na pakikipagsiping. Kaya isa po yun ang dahilan ng pagtaas ng hepatitis B dito sa ating bansa. At bibigyan ko po kayo ng babala among us doctors. Mas marami kaming nakikita ngayon na positive for hepatitis B dahil sa casual sexual encounters kaysa sa
HIV. Nakuha nyo yun? Ang dami po ng mga positibo ngayon na hindi nila alam na sila ay hepatitis B carriers. Yan ang delikado po. And of course, the others is yung pakikipagsiping doon sa mga ang trabaho nila talaga ay ganyan na industriya. No? Itong mga naghahanap ng panandaliang aliw ay maaari pong makakuha nung ganong kondisyon. So, pakita natin ang next picture direct. Paano kung ikaw na ay positive for hepatitis B? Anong gagawin natin? Ayan. Ayan, ang sintomas mo. Kapareho din ng hepatitis A. Kanina sabi ko, ang hepatitis A, para kang may trangkaso na para kang galing Saudi na may dilaw-dilaw ka. Pero ang hepatitis B may dagdag. Hindi ka lang may dilaw-dilaw, para kang zombie. Anong ibig sabihin? Pwede kang mga lumata, mga yayat, maubos ang iyong katawan. Pwedeng lumaki ang iyong tiyan na para kang buntis, no? Lumalaki na yung iyong tiyan. Nagkakatubig sa iyong tiyan, nagkakatubig sa iyong paa o manas o edema. At, gaya ng zombie, pag ikaw ay nangagat, yung kinagat mo, magpa-positive din ng hepatitis B. Matindi, no? Matindi po. So, pag-iingat ang napakahalaga dito. Alam niyo po bang merong hepatitis na hindi dahil sa virus? Yung tinatawag naming chemical hepatitis. Ano yung chemical hepatitis? Yan naman yung sobrang chemical ang pinapasok sa ating katawan. Syempre, unang-una na doon ay alcohol. Pero damay na rin dyan yung mga chichirya. Kapag sobra tayo sa chichirya, pwedeng na-overwhelm yung ating atay at nagiging toxic ito sa kanya. Yun ding mahilig po sa mga mga instant. Dahil alam nyo naman, may mga chemical ding halo po yun. Kung lagi na lang, halimbawa nga, babalik ako, estudyante kayo, wala ka nang ginawa, kundi pumunta sa convenience store, ang pananghalian natin, yung nilalagyan lang ng mainit na tubig. Di araw-araw, kung puro instant, mahirap din po yon sa ating atay. So, yung tinatawag naming chemical hepatitis can also happen. But of course, kung kayo exposed sa mga other chemicals, nakita ko rin po yon sa mga magsasaka na nag-spray ng mga pestisidyo, na i-inhale din po nila yon and then it affects their liver as well. So, mag-iingat po tayo. Ngayon, paano ang maitutulong doon sa ating discussion tungkol sa hepatitis? Tingnan natin yung next picture direct. Ito po ay picture number 5. Mga bakuna. May bakuna nga ba? Tingnan natin po. Direct ipakita natin. Picture number 5. Hepatitis B. B ba? Vaccine schedule. Ito maganda, no? Kasi sa mga na to sa mga bata. Yan, makikita nyo naman po rito, no? I-outline ko po sa inyo. Una, yung number 1, within 24 hours of birth. Kita nyo sa bandang kaliwa. So pagkapanganak pa lang, ngayon, ginagawa na po yan as part ng newborn treatment within 24 hours after birth. Kaya nga nagkakaroon yata ng direktiba ngayon na binabawasan na po ang panganganak sa bahay lamang nang walang follow-up sa kanilang doktor. Okay, yung yung item number 2, kung nakikita nyo pa po, on the 6th week, di ibig sabihin nito matapos ang isang buwan, isa't kalahating buwan, pwedeng panibagong bakuna na naman as a dose ng bata. Now, yung third na vaccine po niya on the 10th week. And then, yung fourth on the 14th week. Sino po ang mga pinapayuhan na magkaroon ng ganitong kadami ng pagbabakuna sa mga bata kapag high risk po, lalong-lalo na yung kanilang ina? No? Baka mamaya yung mother nagpositibo, yung father nagpositibo, tapos yung nanay ay hindi natetesting. Yan po ang mga hepatitis B vaccine schedule. Mayroon din po para sa adult na vaccine, no? Pero kaya hindi ko po nilagay on screen, depende kasi ang schedule niyan doon sa brand nung makukuha po ninyo na hepatitis B vaccine. Mayroong 2 doses lamang, may 3 doses, may 4 doses na hepatitis B vaccine. Mayroon nga po yata na 1 dose lamang. So ngayon, paano kung nagkaroon ka na ng hepatitis A or B? Mamaya talakayin natin. Tingnan muna po natin yung next slide, yung hepatitis A vaccine naman. Assuming estudyante nga, yung anak po ninyo
from high school, uuwi ng Maynila at gusto nyo mag-aral sa universidad dito, ma-prevent po sana ang hepatitis A. Meron po tayong slide on that one. Direct ipakita lang po natin. Yan, hepatitis A vaccine. So, pakita mo po natin, no? Getting 2 doses means that you are protected on the long term. Pag matagalan ka na protektado. Diyan. Okay. Now, sino ang dapat na bakunahan ng hepatitis B vaccine? Tingnan natin yung next slide direct. All infants, sinasuggest po nila, nandito po sa slide natin, dapat sana mabakunahan. Yung pong mga nagkakaedad ng 59, that means senior pababa. Ayan. Ganon din ang senior pataas. So that means almost all, lalong-lalo na kung ang ating hanap buhay ay risky at pwede tayong mahawa. Okay? Kuha po ninyo. Alright. Ngayon, ano ang maaari nating gawin to protect ourselves kung sakali naman na tayo ay magkakaroon o makakaiwas sa hepatitis? Tingnan nga po natin ito. Ang next slide natin direct. Una, use sterile injections. Yan po, makikita nyo on screen. Dapat nagpapalit ng karayom. Make sure na yung doktor, yung nurse, kapag tuturukan kayo, makikita nyo, sterile, bago ang gagamitin sa inyong hiringgilya at karayom. Luma na po yung hiringgilya noong araw na babasagin. Yung glass, ngayon plastic na po para to make sure na itatapon po namin. And kapag nagamit na po, yung mga nurses naman at mga doktor at medical technologists dyan, tanggalin po ninyo yung karayom doon sa hiringgilya at mayroon pong tinutusukan yan. Yung tinutusukan ng karayom na parang isang maliit na contraption, tapos may iniikot para mabali yung karayom, para hindi makatusok accidentally doon sa mga nagkokolekta naman ng basura. At yung purong karayom na yun po, na puro karayom na lamang nandun sa contraption na yun, mayroon po ang ating DPWH sa Yandersan na pa-seminar sa mga ganyang how to dispose of yung mga needles na galing po sa mga clinics and hospital. Okay. Next, makikita nyo on screen, practice safer sex. Anong ibig sabihin dito? Kung maaari, lamang tayo, doon lamang sa ating original na kapartner, no? Pangalawa, kung sakali man na kayo po ay nakikipagsiping sa iba, sinasabi nila na maaaring makatulong kahit na kaunti, hindi 100% yung paggamit ng kondom. Well, depende po yan sa inyong pananaw, no? Next, use your own razor and blades. Yan. Disposable na rin po ang pangapang-ahit ngayon. Lalo na sa mga hotel. Kung hindi kayo sigurado yung nandoon po na razor, baka mamaya binanlawan lang ng chambermaid tapos nilagay uli galing sa ibang bisita. Dala na lang kayo ng sarili nyo. Next. Naku, common na naman ito. Patatu. Ayan. Lalong-lalo na yung mga nagbabakasyon sa mga resorts, mga beach, may mga patatu dun no? Hindi naman ako against sa tattoo dahil yung iba talagang gusto talagang magpatattoo ng something that is memorable to them. Piliin nyo na lamang po yung tattoo place, studio, na gumagamit talaga ng safe practices, mga needles nila, maganda talaga, bago. Tapos, yung iba hindi nagpapatattoo sa katawan, pero kala nyo lalo na yung mga kababaihan, nagpapatattoo ng kilay, nagpapatattoo ng lips. O ganun din po sa mga beauty parlor. Huwag kayong basta maniniwala kung hindi po sterile yung gamit nila. Magpabakuna, ang sabi dito, and get tested. Kapag may suspecha kayo na kulay dilaw na kayo, magpa-test na po kayo dahil may mga test naman kaming tinatawag na hepatitis profile. Nakikita doon, ikaw ba ay reactive? Hindi namin ginagamit yung word na positive. Reactive for HBsAg. Reactive ka ba sa anti-HBs? At kung ano-ano pa po, tinitingnan doon. Reactive. If you are reactive, go see your doctor. Dahil maaaring mabigyan ka po ng treatment para doon sa umiikot na mga virus sa inyong katawan.